Doon pa rin po tayo sa series ng atin pong pag-aaral sa Aklat ni Mateo. Tayo po ay magbubulay ngayon sa ikalawang Timoteo, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. Join me sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang segment title nito ay Ang Mabuting Kawal ni Kristo Jesus. Sa talatang 1 ay ganito po nakasulat. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Ito po mga mapagpala, pinagpalang salita ng atin pong Panginoon. Sa araw po na to ay ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa epistles, sa book ni Timothy. Pero bago yon, gusto ko po na magbalik tanaw muna tayo sa atin naging previous topic last Sunday na pinamagatan ko po na keeping our fire burning. Yung mapangalagaan po natin ang ating mga spiritual lives na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. May alab, may init, in accordance sa kalooban ng ating Panginoon. So, meron tayong mga binulay na ibahagi ko sa inyo, ilang mga importante na mga encouragement ni Apostle Paul kay Timothy as well as sa iglesia na pinangungunahan ni Timothy. At ito ay walang iba kundi yung acrostic natin na major points last Sunday. Sino nakakaalala sa inyo? BTS, yan, BTS. Na ang ibig sabihin ay, sino nakakaalala? Ibig sabihin BTS? Korean word to. Okay, bravery, testimony, and security. Okay, ayoko nang pakita yung picture ng BTS, baka kiligin na naman kayo. Okay. Ganun pa man, napaka-importante ng mga acrostic word na to na hindi natin malimutan, matandaan natin dahil ito po yung mga tatlo, pati una na encouragements ni Apostol Pablo hindi lang kay Timoteo, kundi sa mga mananampalataya during that time and more so to you and me, to the people of God, to the church of God in this modern time. Dahil ito po ay napasulat at ang salita ng Diyos ay napapanahon at kapupulutan talaga ng mga aral, encouragement ng mga mananampalataya. So, sa topic na to na pinamagatan kong Keeping Our Fire Burning, dadagdagan po natin today. Halaw sa ating passage sa mga following verses nung ating previous passage last Sunday, ang series of study natin. Bali, part 2 po tayo ngayon. So, ano ba yung mga encouragement pa na binigay ni Apostol Pablo kay Timothy at sa iglesia ng Panginoon during their time na napaka-essential and relevant din sa ating panahon. Going back sa context po nila Apostle Paul during that time in our passage, laganap na po ang persecution kasi nakakulong na si Apostol Pablo, inaaresto na sila, pinapersecute, inuusig. Ang ilan ay talagang nangingibang lugar na, tumatakas na.
At ang nakakalungkot because of the widespread na persecution sa mga Kristiyano, sa mga believers, is that marami na po sa kanila ang tumigil na sa paglilingkod sa Panginoon. Tumigil din sila sa pagsusupport sa man of God, kay Apostle Paul. Nobody ang natira sa tabi ni Apostol Pablo, lalo na nung siya ay nakakulong na and was about to be executed. Napakalapit na ng kanyang itinakdang kamatayan, bitay o ang kanyang capital punishment sa salang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. So si Apostol Pablo ay in chain, nakulong, malapit ng mamatay, hatulan ng kamatayan, hinatulan ng kamatayan, not because of any crime, but because of the Lord Jesus Christ. Dahil sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, siya po ay may suffering sa panahong ito na napakabigat. And to think of it, hindi lang ang mga tao ay tumigil sa pagdalo sa gawain, paglilingkod sa Diyos, pagsusupport sa man of God, kay Apostle Paul, at sa sino mang mga lingkod ng Panginoon. There are some or many ang pine-presume na pinaniniwala ang kahit kay Kristo ay tumalikod na because of that widespread great persecution nga po na nangyayari. Yan po ay maalala nating nakasulat din, nakaprophesy in the last days na lalaganap ang grabing pag-uusig sa tribulation time wherein ang mga believers ay mape-pressure na i-recant ang pananampalataya, itatwa si Kristo kung gusto niyang mabuhay. So we believe ganyan po ang naging scenario at kalagayan ng mga mananampalataya in the time of Paul in our passage. That some believers, professed believers, ay tumalikod na rin kay Kristo, nag-recant, tinatwa na rin nila ang Panginoon. Hindi lang si Apostol Pablo o ang gawain ng Panginoon, kalooban ng Diyos, even Christ ay kanilang tinalikuran na rin sa panahong ito. So, I'm going to share with you additional encouragements ni Apostle Paul kay Timothy, to the church na pinapastoran ni Timothy. At I'm sure makakatulong po sa bawat isa po sa atin na mga mananampalataya in this modern time, especially sa mga naglilingkod sa atin pong Panginoon. So, ang una ngayon na karagdagang encouragement ni Apostle Paul is for Timothy or for the Church of God to be strong. Pakisabi nga po natin, be strong. Okay, kasi sa English, if I may read, ang nakasulat po dyan, you then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, kaya nga po, part 2 tayo ngayon because of that word. You then, kung ganon, sabi ni Apostol Pablo, so pointing to what he have said, na encouragement kay Timothy sa preceding verses, at sinasabi niya dito, kung magkaganon, ganon pa man, kung ganon, my son, Timothy, sabi ni Apostle Paul, be strong. Magpakatatag ka. Magpakatapang ka. Saan? Sabi ni Apostle Pablo, in the grace that is in Christ Jesus. So ang ibig sabihin ng be strong ni Apostle Pablo kay Timothy is for him to be strong inwardly. Sa espiritu, sa kaluluwa, sa kalooban, sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga purposes, sa kanyang mga adhikain in life. Timothy, the people of God, must be strong in the grace of the Lord Jesus Christ. Bakit kailangan ni Timothy na mananampalataya during their time, kahit sa ating panahon na maging matatag ang mga Kristiyano? Siguro yan ang ating tanong. Bakit ba kailangang manatili na maging matatag, matapang, may kalakasan ng mga Kristiyano sa ating especially God's servants, inwardly, in soul, in spirit, and in purpose. Kasi po, gaya nila, tayo din po ay palagi, constantly, from time to time, nahaharap po sa mga atake, spiritual attacks ng mga evil spirits, ng mga demonyo na hindi natin nakikita. Sometimes, sila ay gumagamit ng tao, ng circumstances, ng mga situations in life kung saan may panahong nadidetect natin na pagkilos yun ng dyablo, pero may time hindi natin nadidiscern
pero yun ay mga pagkilos at pag-atake ng dyablo sa ating buhay. The visible na pwede nating sabihin atake ng dyablo sa atin, spiritually speaking, is that yung mga tao pong against sa Panginoong Jesucristo. Mga tao, religion, groups na tahasang nagsasabing si Kristo ay tao lang, hindi siya Diyos, at iba ang kanilang sinasabing Diyos, ipinopromote, pinapangaral na Diyos, at salungat sila sa mga katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. At sa mga mananampalatayang kagaya natin, sila ay talagang very bold. Nagsasabing, iba kami sa inyo, iba kayo sa amin, kami ang tunay, kayo ay hindi totoong mga lingkod, mananampalataya ng Diyos. Idagdag pa natin ang kasalanan na palaging nasa harap natin from time to time, lumalapit, nagiging kaaway natin, umaatake sa atin, discouragement, disappointments, ang pagko-compromise, ang pagbagsak sa pananampalataya because of sin, because of compromises, because of hindi pagsunod sa duty bilang isang Kristiyano o sa kalooban ng Diyos. That is why may panghihina, merong pagtabang, merong paglayo sa kalooban ng Diyos, may pagtigil, may paglabas ng simbahan, merong pagsuway at patuloy na paglulunoy sa mga gawaing hindi ayon sa kalooban ng ating because of those attacks, spiritual distractions na meron si Timothy ang mananampalataya during their time, even so in our time. Sa iglesia ng Panginoon, in this modern time, encouragements ay napaka-importante from the Word of God. This is why the Church of God really needs the grace of the Lord Jesus Christ. Okay, nung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, be strong, saan? Hindi po physically, hindi financially, hindi materially. Ang sabi nga po natin, it is but inwardly. Sa espiritu, sa kaluluwa, sa kalooban, sa attitude, sa character, sa purposes, sa principles, at yun ay nakapaloob sa isang salita na grace. Grace ni Kristo. Grace na nagmumula kay Kristo. Some of those graces na kailangan natin for us to be able to become strong, na siguro naranasan ng marami sa atin, is the grace to believe. Kung naranasan na nating manampalataya kay Jesus Christ, that is God's grace. Kung naranasan natin ngayon, kung naglilingkod na tayo sa ating Panginoon, that is God's grace. Kung nakakaya nating i-overcome ang kasalanan, ang kahinaan natin, ang ating imperfection, disappointments, ilang mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Grace po yun. Grace ng Panginoon. Nobody could say, kasi I'm strong, I am smart, I am skillful, I'm intelligent, whatsoever basis that, all those things belongs to God, comes from God. Those are but just grace ni Kristo sa buhay ng isang mananampalataya. Yung atin pong kaligtasan spiritually, kung ikaw ay nagkiklaim na ikaw ay mapupunta ng langit pag ikaw ay namatay because you believe in the Lord Jesus Christ, that is grace. Because sa Ephesians 2 verses 8 to 9, if I'm not mistaken, ang sabi po doon, for it is by grace you have been saved through faith. So, hindi doon sa passage na yon ay makikita natin na hindi pag-ibig ang nagligtas sa atin. Hindi po faith, kundi grace ng Panginoon, ni Kristo. Kasi ang sabi doon, for it is by grace you have been saved. So, ganun po kaimportante ang grace for the people of God to be strong spiritually, for his life to be kept burning, a flame, ablaze for God, worthy before God, acceptable before God, useful to the Master. Grace of Christ ay kailangan ng isang mananampalataya. Ang lahat na nanampalataya sa Panginoon ay sinabi ng Scripture na merong baluti, armor of God. Ipakita ko po sa yung picture. Parang ganito ka. Kung ikaw ay believer ni Jesus Christ, tunay ka mananampalataya, God has given you armor, baluti.
may helmet, may breastplate, may shield, merong kang boots, may belt, covered ka. Alam nyo, hindi lang natin makita yung likuran ng parang knight na ito, no? Pero scholars tells us, even the scriptures ay nagsasabi na parang kung ganito ang ating kaitsurahan ng mga tunay na mananampalataya, may baluti, may protection, may armor, may weapon. Sa likod, wala. Walang covering. Open. Di umano ang suot ng knight na to na parang knight. Dahil ang tagubilin ng scripture ng Panginoon is to continue to fighting the fight of faith. Continue to making an advance, attack, paglaban, pagsansala sa kasalanan, sa dyablo, sa mga gawaing makasanlibutan. At ang tumalikod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkatalo because walang baluti, walang sanggalang, walang protection sa likod ang knight na yan, kundi very frontal. Which is the tendency is that for the people of God not to stop, especially not to turn their back to the Lord sa gawain kalooban ng Panginoon. If that's the case, walang mananalong Kristiyano dahil tatamaan siya for sure dahil wala siyang protection. Pag siya ay tumalikod, the protection that God has given us as grace of God ay frontal. As long as we continue focusing on God, walking in the ways of God, serving God, doing the will of God, we are protected by God. There is grace given by God abundantly to every believer na ang Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Why? Because God has given the people of God enough grace, abundant grace, for them to not just become victorious, but in times of trials, trying moments, mga persecution, mga kahirapan, mga inconvenient, uncomfortable na mga situations in life na ipe-permit ng Panginoon, people of God, by the grace of the Lord Jesus Christ, may be able to stand up, persevere, endure, and never ever quit. No wonder may mga Kristiyanong nagkukwit sa paglilingkod sa Panginoon because sila'y humihina sa halip na magpakatatag, magpakatapang, to be strong in the grace of the Lord, keeping their fire burning in the Lord, being obedient to the will of God, consistently making their lives acceptable before the Lord, nagde-deviate. Sumusuway na sa kalooban ng Diyos. Sinusod na yung sarili niyang gusto, nararamdaman. Direksyon na niya ang kanyang ginagawa at hindi ng kalooban ng Panginoon. That is why there are people who give up, who say, I quit, I stop, ayoko na, that's it. Wala na tayo. I'm out! There are lots of Christians, even in our time, ganyan po ang nagiging kalagayan. At ito po ay hindi marapat na maging karanasan mo, karanasan ko, karanasan natin, kalagayan natin. Bakit? Because God has abundantly given us His grace. Sabi mo sa katabi mo, may baluti ka. What we have to do is to take and use that armor of God. Okay? We don't make armors, we don't make baluti for ourselves because yun ay nanggagaling sa Panginoon. God said in Ephesians, take the helmet of salvation, take or wear the breastplate, yun ay galing sa Diyos na kukunin mo, isusuot mo, ibabalabal mo, gagamitin mo. If not, ang pagbagsak, paghina, pagsuko, compromise, pagkakasala, pagkukwit ay napaka-evitable. It's so possible na mangyari. Ang pangalawa na encouragement, additional encouragement natin ngayon, kung idadagdag natin, yung nauna, panglima, pangalawa ngayon, is to teach others. Pakisabi nga po natin, teach others. Kasi sa verse 2, ito po ang sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses,
and trust to reliable men who will also be qualified to teach others. So sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, yung mga narinig mo sa aking labi, sinalita ko sa harap ng maraming tao kasi nandun ka sa tabi ko, kasama kita, narinig mo, naunawaan mo, napatunayan mong kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ituro mo rin sa iba. Ipagkatiwala mo sa iba. Humanap ka ng mga mananampalatayang faithful, reliable, able and qualified to teach others also. So, kung nandito si Paul, sabi niya kay Timothy, yung narinig mo sa akin, natutunan mo sa akin, naituro ko sa iyo, yung mga tinuro ko sa mga tao na narinig mo, nalaman mo, natutunan mo, ituro mo din sa iba. Yung iba na yon ay qualified, faithful, reliable, na pwede ring magturo ng tinuro mo sa iba. Kaya, ang encouragement ni Apostol Pablo sa kanila at sa atin, na mga believers, especially naglilingkod sa Panginoon, ay magturo sa iba, mag-share sa iba, magbahagi sa iba. Synonym yan, kamukha yan nung ating pangalawa na encouragement last Sunday. Testimony, mag-testify, mag-share, magturo ng salita, mag-preach ng salita ng Diyos. Ang tawag po dyan ay Toto Principle. Na ang ibig sabihin ay teach other to teach other. Sakto, yung passage sa Toto Principle. Kasi ang basa ng iba dyan, 2 Timothy Toto. Diba? Toto Principle, which means teach other to teach other. Yan po ang ginagawa ng mga iglesia. Yan ang dapat ginagawa ng mga iglesia. Yan ang dapat nating ginagawa. Kaya nga po ang ating church hindi tumitigil sa pagtitrain, pagpipreach, pagtuturo, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa loob at labas ng simbahan. Sa loob ng simbahan ay patuloy po tayo nangangaral ng salita, nag-share, nagtuturo. Dahil kalooban po ito ng Panginoon. For me, as servant of God, as the pastor, as well as to you, na hindi lamang dapat maturuan, mag-aral, kundi makapagturo din time comes. Makapagturo din ng salita. Bakit? Kasi tayo po ay nasa isang chain. Ang simbahan ng Panginoon, kalipunan ng mananampalataya, ay bahagi ng isang chain. Tayo po ay napaka-importanting links sa isang chain na kalooban ng Diyos maganap sa kanyang iglesia para sa buhay ng iba, sa kasalukuyan at sa hinaharap. At yan ay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Pagtuturo ng salita ng Diyos sa iba. So parang ang simbahan ng Panginoon ay nasa isang karera, sa isang sports na tinatawag na relay game o relay race. Ito po siya. Ayan. Sino po sa inyo nakapaglaro na ng ganyan? Nakasali sa ganyang patimpalak o paligsahan. Relay race. Ayan. Diba? Mapapansin nyo na merong hawak na baton na ipinapasa doon sa kapwa niya runner, sa unahan niya, na kung mapapansin nyo, tumatakbo din. Hindi siya nakahinto na hinihintay niya. As you can see, may movement din yung pagpapasahan niya. So that means, kung ilalapat natin sa sinabi ni Apostol Pablo, entrust the Word of God, that deposit, to reliable, faithful men, ayan ang pinapakita ng relay race na to. Na yung pagpapasahan niya ng salita ng Diyos, ng baton, ay hindi idle. Hindi lulubog lilitaw sa simbahan. Hindi siya yung inconsistent. Kundi nasa game siya, competitor siya, player siya, tumatakbo siya, active siya, bahagi siya noong karera. Pansinin nyo, hindi nga siya nakatingin sa baton. Pero tinatanggap niya yung baton. At yung may hawak ng baton, may effort talaga yan. Na yung kanyang pagpapasahan, alam niyang kasali sa game, tumatakbo, karapat-dapat niyang pasahan ng baton, at iaabot niyang pilit niya Talagang hahabulin niya.
yung nauunang runner para maipasa niya yung baton. Because there are times pwedeng may mga distraction. Such as that. There is a distraction. Paano mo ipapasa yung baton? Tumakbo ng nauna yung pagpapasahan mo. You have to catch him out. Are you with me? Hahabulin mo talaga para maipasa mo. And those represent at times distractions. O along the way ay mga hindrances. Kasi may mga Christians na oo, siya ay parang atleta, nasa laro, pero baka wala siya dun sa game o competition. May mga ganun basketball player nga, pero wala namang game. Diba? Volleyball player nga, mahusay, pero walang sasalihang competition. Hindi actively competing. At may panahon na aktibo sa game, pero napapagod minsan. Diba? At sumusuko. O kaya nadidistract. Ayaw na mag-practice, ayaw mag-training, ayaw sumali, ayaw makipaglaban, ayaw makipag-compete. Humina ang loob. O kaya ay na-focus na sa pag-cellphone na lang, pag-game na lang, pag-computer na lang, o bahay na lang. O kaya na-divert na siya sa mga gawaing iba. Na-distract siya. Hindi lang napagod, at times, nadidistract ang mga mananampalataya. In our case, in the case of God's people, pwedeng yung distraction na yan, kaya sila ay hindi na nagiging into a sports, a game, a competition, o hindi na siya nagiging actively playing, ay halimbawa, ang hindi na pagdalo sa church. Yan ay malaking hindrance at distraction sa isang player na nasa isang relay race. Yung hindi pagbabasa ng Bible, hindi pagpe-pray, hindi pagbibigay ng duty sa Panginoon, ng offering of worship, tangible support, present support, okay, emotional support, sympathy, affection na support, and a lot more ay somewhat distraction. O kaya ay signs na ang Kristiyano ay spiritually napapagod, may sakit, merong problema, nawawalan siya ng lakas, ng alab sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon. That is why a lot of Christians stops and quit. Kung hindi man, nagpapatuloy pero hindi actively making himself a useful, competitive player sa gawain ng Panginoon. Useless, idle, walang anointing, walang opportunity, walang victory in the Lord. Hindi nakakaras ng grace ng Panginoon. Kaya, ang kailangan ng isang mananampalataya is to be faithful. Patuloy na maging tapat sa Panginoon. Maging diligent sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Para nang sa gano'n, isang araw, ang isang matyaga at isang napaka-patient, napaka-devoted and committed na student of the Word of God, most likely, sila po yung nagiging mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kung ngayon, parang nakikita mo sarili mo, you're still not able to teach others. Kasi yan ang sabi ni Paul kay Timothy. Pero there is a sure possibility that you can be a teacher of God's Word. That you can share God's Word. That you can be God's ambassador, God's representative, God's spokesperson. Yun ay kung diligently, devotedly, committedly, pag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Hindi lang isang book, several books, o yung paborito ng nating passage sa Bible, but the whole Bible. The whole Bible. For us to be able to be knowledgeable, equipped, at sa pagtuturo ay magkaroon tayo ng kalakasan. So as I've said a while ago, tayo po ay bahagi ng isa pong napaka-importanting chain. And you and me, the church, people of God, servants of the Lord, believers of the Lord, ay living links.
So kung may distraction, napagod, tumigil, nag-stop, nag-quit, there is really a very big na effect sa kanya, sa gawain ng Panginoon. But never ever think na wala nang mangyayari. Because that link na na-distract, nag-quit, humina, napagod, papalitan lang naman ng ating Panginoon. So if you're that person na manghihina, papatangay ka sa mga negatibong kaisipan, kung hindi mo nasusundin ang kalooban ng Diyos, kung hindi mo tutulungan ng iyong sarili para maging kalugod-lugod, a flame for the Lord, obedient to the Lord, and never ever think na mapaparalyze ang gawain ng Panginoon, mahamper ang purpose ng Panginoon. Hindi po. God will just replace you and you lose the reward, the opportunity, the privilege to be used by God, to be blessed by God. You will lose the reward of God na binibigay niya sa iyo. Kaya never ever allow that to happen in your life. Because we are the living links. Bahagi tayo ng isang chain na dapat mangyari in this lifetime and in the life to come, sa susunod na panahon. And that is by way of teaching other people ng salita ng ating Panginoon. Ang magtuturo sa kanila ay hindi lang pastor, hindi lang leader. Maging ikaw, ordinaryong mananampalataya, ay kasama sa chain na yan, na magbahagi, mag-share, magturo sa iba ng salita ng ating Panginoon. Sa ikaliligtas ng kaluluwa, ikatatatag ng pananampalataya, para ang salita ng Diyos ay mag-spread, lumaganap, matanim sa puso ng maraming tao. Because we know a lot of people na mababahagi natin sa salita ng Diyos, kung ang nagbahagi man ay kahit na pastor, kahit na bishop yan, hindi po natin ma-assure na agad-agad tatanggap sa Panginoon, makakakilala, mabuborn again. Because hindi pare-pareho ang lupa, ang puso ng tao. May mga pusong pag tinaniman mo ay parang tigang na lupa na hindi naman tatanggap ng binhi. Kailangan mo munang bungkalin. Kailangan mo munang, matanggalan ng mga dawag. Maihanda mo ng puso. Pero may mga pusong parang lupang tatanggap ng binhi. Oo, hindi agad sisibol, pero later on, naranasan po natin yan sa ating buhay. Ako po, nung makapakinig sa salita ng Diyos, ay sa age 17, tinanggap ko po. Pero hindi po agad yun nag-sprout, tumubo, sumibol, namunga. After 7 years pa, na yung salita ng Diyos na yun, na naintindihan ko, tinanim ko sa aking puso, ay hindi naman po agad. Na nasunod ko, at sumibol sa aking buhay, namunga. Hindi po. After 7 years pa, tsaka siya nag-sprout. Tsaka po tinawag ng ating Panginoon. At yun na yung time na sinuko ko sa Panginoon ng lahat-lahat. So, ikaw, ako ay living links. In a chain, kaya meron po tayong napakabigat na responsibility. And that is to pass to other people what we have received from the Lord. Pinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kanyang salita, daan ng kaligtasan ng tao, the gospel, at kailangan din natin itong ipasa sa iba for the salvation of soul. Ang pangatlo po na encouragement ni Apostle Paul kay Timothy sa mananampalataya during their time at sa ating kapanahunan, sa buhay po ng bawat isa sa atin, is to be patient. Can you say this word? Be patient. Okay, be patient. Nakuha ko po yan sa verse 3. Ang sabi po kasi doon sa English, endure hardship with us like a good soldier of Jesus Christ. Endure hardship. Diyan ko po nakuha yung word na be patient. Na kailangan na mananampalataya ni Timothy mo ko ng katyagaan, ng pagtitiis, ng katatagan. Kailangan po natin to. Just like Timothy. Kagaya ng isang, sabi diyan, good soldier. Sundalo ba tayo ni Kristo? At kung tayo sundalo ni Kristo, are we a good soldier? Kasi ang sabi po diyan, good soldier. So possibly, lahat na mananampalataya magsasabing, sundalo ako ni Kristo. We assume that. We profess that. The Bible says so, that believers are soldiers of the Lord.
But the question is, are those soldiers of God are good? Are they good soldiers of Christ? So, you and me ay sundalo ng ating Panginoon. Sundalo na nasa digmaan. Di ba? Basic yan sa mga sundalo na sila ay nasa labanan. May pakikipaglaban. So tayo ay sundalo, hindi man tayo in conflict physically. Wala man tayo doon sa West Philippine Sea, sa South China Sea para makipaglaban ng bombahan ng tubig sa China o makipagbarilan isang araw. Pero spiritually speaking, as soldiers of Christ, we are in a war. Meron tayong digmaang kinapapalooban. Meron tayong kalaban, may umaatake sa atin at meron tayong dapat labanan. Ano yun? Yung ating sarili, yung ating laman, ang kasalanan, ang dyablo na visibly or unseen ay kumikilos at umaatake sa puso at buhay, kaisipan ng mananampalataya. So as soldiers, we are in a war with our flesh, sin, and the devil. So as a soldier of God, mga kapatid, it's so important na hindi lang tayo sundalo ni Kristo, kundi tayo mabuting sundalo because there are people who are but just soldiers and nothing more. Bakit? Ba't ko nasabing parang hindi sila good soldier? Because may mga sundalo ang Panginoon na duwag, mahina ang loob, timid, idle, nabigyan ng ministry, pero ayaw gawin, pinapabayaan, hindi nagpapakasipag, hindi nagpapakalago. Kung hindi nabibigyan, hindi naman nag-initiate na I'm here, I'm willing, I'm available, I have this gift, I have these resources. Use me, Pastor, use me, Lord. So, anong nangyayari sa isang soldier na hindi good soldier? Hindi kagamit-gamit. Walang silbi. Bagahe lang siya. Palamuti lang siya. Hindi siya asset, kundi liability. So, may mga sundalo at believer talaga ang Panginoon. Pero the big question is, are you a good soldier? Tayo ba'y malakas ang loob? Are we strong? Are we brave? Do we testify? Are we secured from the Word of God? Kasi yan ang sinusunod nating rules bilang hindi lang atletang nasa isang karera, kundi isang sundalo na mayroong order na sinusunod. May commander-in-chief na sinusunod. So good soldiers are basically willing to suffer. Sa bansa, sa kanyang general, sa kanyang platoon commander, sa kanyang commander-in-chief, sa kanyang kapwa kasundaluhan, meron siyang pananagutan at willing siyang magsakripisyo at mag-suffer. So that's you, people of God. We are soldiers of God at dapat good soldier of God na willing tayo mag-suffer at magsakripisyo. Si Kristo, mga kapatid, hindi naman nagkasala, hindi naman sumay sa kalooban ng Ama. But He suffered a lot. He even died of crucifixion. Pero willing siya doon. Just to obey the rule of God, the principle of God, the commandments of God. Are you willing to be a good soldier? Are you a good soldier? Willing to suffer? Na kahit i-reject ka, hindi ka paniwalaan, insultuhin ka, ikaw ay layuan, iwasan, as long as you obey God's will in your life. Magpapakatatag ka, mag-share ka, happen what may. Kahit na ikaw ay dustain, imalain, hindi paniwalaan, iwanan, talikuran, are you willing to suffer for the Lord? If you're a good soldier, I'm sure you will be willing to suffer for the Lord. You will even sacrifice for other people. You will really pay the cost, the price that is needed para lang ma-please mo ang iyong commander-in-chief, and that is the Lord Jesus Christ. So mga sundalo
basically ay hindi lang nasa labanan, kundi from time to time, most of the time, ang kasama niyan, kapwa niya sundalo. In fact, sa labanan, di ba, hindi naman lahat ay nakikipagbarilan. Ang iba nasa kusina, ang iba ay medic, ang iba ay nasa armory, ang iba ay nagmo-monitor, nasa strategy table, nagko-command, nasa radio, iba-iba. Pero magkakasama sila. Ang kasama nila ay kapwa nila sundalo. So, ang mga Kristiyano ay ganyan. Di ba? Innate sa Kristiyano na ang gusto niyang kasama ay kapwa niya mananampalataya ni Kristo. Kaya questionable yung Kristiyanong ang gustong kasama ay unbeliever, the vile, the wicked, the sinful, the unbelieving, the worldly, the carnal. Ibang level yun. Masaya ka ba? Pag linggo, kasama mo, mananampalataya. O ikaw yung klaseng kaya mo na i-give up yung mga ganyang klaseng tao. Nananampalataya, naglilingkod sa Diyos. Suffer para sa Panginoon. At papalitan mo ito ng mga taong, oo, masaya tayo sa kanila, gusto natin silang kasama, pero those people that we have to be with ay forsaken at hindi natin sila type kasama at iniiwanan natin sila, pinababayaan natin sila at ibang gusto nating makasama. So as a soldier of Christ, we need to have focus. Lalo na pagka may mga labanan na, problema na, persecution, di ba? Our focus should be on our commander-in-chief, our commanding officer, and that is the Lord Jesus Christ. No wonder a lot of people, Christians, soldiers, totoo namang soldier, bumabagsak, nanghihina, nawawala, kasi napapali ang kanilang focus sa iba. Sa tao, sa sitwasyon, sa problema, sa kahirapan, sa kawalan, sa gusto ng kanyang isip, sarili, at hindi na yung gusto, rules, kalooban, principles ng Panginoon. That is why they don't stand anymore with the people of God. They don't support the pastor. They turn their back deliberately and unintentionally to the Lord Jesus Christ Himself. Kaya ang problema is that ang mga Kristiyano ay magandang makakita po. Hindi natin mamiss ang mga paglalarawang ito ng Biblia about you and me, about people of God. Like an athlete, like a soldier, athlete na nakikipag-compete according to the rules. Di ba? May mga athlete na nanalo nga. Nag-train talaga ng matindi. May mga preparation siya, nakipag-compete, nakuha yung belt, nakuha yung trophy, nakuha yung award, yung medal. All of a sudden, after a while, tinanggalan ng belt, tinanggalan ng crown, tinanggalan ng medal, binawi yung title. Bakit? Kasi meron pala siyang nalabag na rules. Meron siyang na-violate, gumamit pala ng droga, kinutsaba pala yung judge, o gumamit pala ng ibang mga kapamaraanan na labag sa reglamento ng sports body. That is why, totoo siyang naging atleta, nakipag-compete, nag-prepare, nag-train, pero na-disqualify, nabawian, parang nasunugan lang because they violated some rules. Kaya tayo, na sinasabi ng scripture na ating passage na parang kagaya ng isang atleta, ng runner. Diba yan ang mga ginagamit palagi Apostol Pablo na klase ng mga sports, kung hindi runner, boxer. Meron din siyang ginamit na wrestler. Diba? The word wrestle ay from the word wrestling, from the sports wrestling. So, ang kailangan ng isang atleta? Kailangan niya na maging handa sa kanyang kinapapaloobang paligsahan such as a soldier na kailangang trained para sa pakikipaglaban. So, as an athlete, for us to be able to compete by the rules, we need
to know and study the whole Bible. Diligence is so important in studying the whole Bible, the rules of God sa ating buhay. Kaya we need to strive. Kailangan nating magsumikap, mag-exert ng matinding effort, magsakripisyo, mag-suffer, mag-invest talaga ng time, ng puso, ng lakas. If not, we will never know all the rules of God sa iyong buhay, sa ating buhay, as soldiers, as athlete, as servant, as believer ng Panginoon, para masunod natin ang ating commander-in-chief. So we must strive to know the whole Bible para tayo ay maging approved sa Panginoon, katanggap-tanggap, kalugod-lugod, kagamit-gamit sa atin pong Panginoon. Are you with me? Ganyan ka-importante ang salita ng Diyos. Kaya kung wala kang Bible, bili ka. Tapos, dalin mo sa school, dalin mo sa office, dalin mo sa sasakyan, dalin mo pag break time mo, basahin mo, bulayin mo, everyday pag-aralan mo. Diba? Ganyan tayo pagka meron tayong bagong gadget, diba? Binabasa natin yung manual para ma-operate natin ng maayos. Same is true with our lives, spiritual lives. For us to be burning in our lives before God, we need the rules of God na malaman natin. And it's by way of meditating, studying, memorizing, and knowing the rules of God, the complete Bible o kapahayagan ng ating Panginoon. Meron tayong dapat gawin. Hindi lang manalangin, hindi lang para maging hyper sa faith natin. Ang kalooban ng Diyos magaganap sa akin. Kahit wala akong gawin, hintayin ko lang. At ipagkakalob ng Diyos yun sa akin kung ukol, bubukol. Pero you know what? Ang sabi ni James, faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang sabi naman ni Paul sa Philippians, work out your salvation. Though, hindi po, okay, catch this ha. Nung sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na work out your salvation, never ever think na ang kaligtasan ng kaluluwa ay nasa ating mga kamay. Yan po ang paniwala ng maraming tao na ang kaligtasan, ang kanyang kayo, nasa kanila. Kung may gagawin sila, kung sila'y mananampalataya, kung sila ay totoo, susunod sa kalooban ng Diyos, magiging relihiyoso, magsisimba, mag-aabuloy, okay, magbabasa ng Bible, etc., etc. Pero ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Nasa pagpili ng Diyos. Grasya ng Diyos. Di ba? Ano sabi ng Ephesians 2, verses 8 to 9? For it is by grace you have been saved through faith. It is the gift of God. Not of works, so that no one can boast. So wala sa kamay ng tao. Kaya never ever think na sinabi ng Apostle Paul, work out your salvation is that nasa ating kapasyahan, kakayahan, kapasidad, ability, ang ikaliligtas ng ating kaluluwa. Such as the belief of a lot of people nowadays. Nung sinabi ng Apostle Paul na work out your salvation is that sila po kasi ay ligtas na. Sila po ay nanampalataya kay Kristo at pinagkaluban ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng Apostol Pablo dito, may kailangan kayong gawin dahil kayo'y mga ligtas. Kung kayo'y mga ligtas na, believer na ng Panginoon, may salvation na kayo, meron kayong dapat gawin. Ano ang dapat nating gawin, sundin, mapasatin? Grace of God. Yung mga graces ng ating Panginoon. Halimbawa, fruit of the Spirit. Siyam yun. Di ba? Dahil ligtas ka na, believer ka, nasa iyo na yon. May Spirit of God ka. May fruit of the Spirit na nasa iyo. Siyam po yun. All you have to do is to obey that, to cultivate that, to exercise that, to apply that. Di ba? Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Siyam po yun. Na graces of God yun. Grace of God po yun. Kailangan natin yung i-work out. Kailangan nating trabahuhin yun. Paano? Of course, by knowing God's rules, the whole Bible. Pag-workout ng salvation nyo, yung pagbabasa, pagpipray, pagsisimba, pag-aabuloy, pagiging involved sa ministry, pag-share mo ng iyong talento, ng iyong mga resources. So, the acrostic words na nabuo ko po sa atin pong pagbubuling salita ng Diyos ay BS, TO, and BP.
Pero hindi po Bible study, ha? Be strong. Hindi table of organization, teach others. Hindi blood pressure. Sino po ba dito ang medyo mataas na ang BP? Mababa na BP ni Brother Kiko. Okay, be patient. Yan po. Okay. So I propose, mga kapatid, 3 things as I close on this topic, part 2 natin, sa keeping our fire burning. Pagpapanatili natin, o lalo pa nating pagpupunyagi ng ating buhay maging acceptable before God, useful sa Master, sa ating Commander-in-Chief, is that, number 1, rely on God's grace in order to be a strong believer or saint of God or servant of God. Meron tayong, kung para tayo, di ba, sabi ko, be strong. Sabi ng Bible, be strong, sabi ng ating passage. So, paano tayo magiging strong? Meron kang dapat na dependihan. Alin? Grasya ng Panginoon. The grace of God. Biyaya, ang mga biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Fruit of the Spirit, dumipende ka dyan. Ang ating bahagi sa kalooban ng Diyos, biyaya ng Diyos, gusto niyang iparana sa atin, binigay niya na sa atin, pinagkaloob na niya, maklaim natin, ma-enjoy natin. We have a part. Meron tayong dapat gawin, sundin na kalooban o rules ng ating Panginoon. And what we need to be strong, to be a strong believer or servant or saint, is that grace of God. Grasya ng ating Panginoon. Because every good thing comes from God. Everything that we need in this life comes from God. And those are graces, grace of God, na sa Kanya lang natin pwedeng matanggap at masumpungan for us to be strong. Number 2, share / or teach God's Word to be a faithful believer or servant of God. Hindi lang po para sa mga pastor ang pag-share. Kahit bago sa Panginoon, may pwede siyang i-share. Newfound faith, newfound truth, newfound belief. In the Bible, a lot of people, right after makakilala kay Kristo, maborn again, naging Christian, ginamit sila ng Panginoon sa magulang, sa anak, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa mga kanayon, kabaryo. At marami na nampalataya because of them. A demon-possessed, a prostitute, mga may sakit na miraculously gumaling because of the Lord. Mga nakapakinig kay Kristo na nampalataya, na bago ang buhay, pananaw, at nag-testify sila, nag-share, nagturo, nag-preach, pero newly convert. A lot of people got delivered, na saved spiritually, naging mga believers ng Panginoon, naging mga worthy at effective na servant ng ating Panginoon. So, for us to be a faithful believer, servant of God, we must share the truth of God. We must teach, we must preach, we must share God's principle unto others. Kasi kaliligtas ng kaluluwa ay katatatag ng pananampalataya. The last but not the least is have a soft attitude. Pakisabi nga po natin itong acrostic word na to, soft. Alam nyo na po, ibig sabihin yan. Sino nakakalam? Soft. Okay. Sabi siguro iba, namamatay yan, pastor, sa gera, SAF, Special Action Force. Diba? 40 yung SAF na namatay doon sa Mama Sapano. But a lot of soldiers ay SAF. Primera klase yan. The best of the best. Special Action Force, SAF. Pag naging SAF ka, special. Meaning talagang, pambato ka. Diba? Talagang ikaw yung isa sa pinakamahusay, magaling, matapang, skillful, trained na sundalo. So we need that kind of attitude. SAF. Pero ang tinutukoy kong SAF, mga kapatid, is yung atin pong picture na nakita sa ating passage about a soldier, about an athlete, and about a farmer. Ang farmer, as I close, mga kapatid, ay pare-pareho po yan, mga kapatid, that they need patience sa kanilang craft, sa kanilang career, sa kanilang duty,
sa kanilang calling, sa kanilang profession, sa kanilang responsibility. They need patience, katyagaan, endurance. All of them, they needed that. Pero alam niyo po, yung soldier and athlete, sila po ay may mga panahong excited, masaya sa kanyang ginagawa, paglilingkod, sa kanyang commander-in-chief, sa kanyang paglalaro. Di ba? May mga players tayo dito. Di ba? Pag naglalaro, excited tayo dyan. Pag may laro, excited tayo dyan. Ang mga sundalo, excited yan maglingkod sa bayan, sumunod sa kanyang commander-in-chief, maging tagapag-ingat, tagapagligtas ng mamamayan, ng bansa. Excited. Pero the difference of the farmer is that hindi kagaya ng soldier and athlete, that there are times sila ay expectant, excited, they are happy, lalo na pag nanalo sa digmaan, nanalo sa competition ng athlete. Pero ang farmer, every day ng buhay ng isang farmer, it requires diligence, perseverance, sacrifice, suffering, toil. Kasi kailangan bungkalin yung matigas na lupa. Kailangan mabilad sa araw. Oo, excited siya dun sa harvest time. Pero matagal pa yun. In fact, yung harvest time, may time nga, hindi nga nakakapag-ani eh. Nalulugi nga eh, natutungro nga eh. Binabaha, binabagyo, nalulugi. Walang enough harvest. Di po ba? Pero ang mga farmer ay talagang kapupulutan natin ng maganda pong aral. Pagdating sa katyagaan. Just like the Lord, di ba? Wala namang ginawang masama, nag-suffer. Puro mabubuti ka, nag-suffer. So ang farmer, may panahon. Hindi lang siya naghihirap. Bawat araw sa pagkukultivate, pagdidilig, pagtatanim, pagtitrim, etc., etc., may panahon pang talagang lugi sa harvest. Pero ang sabi ng ating passage, ang farmer, generally speaking, basically speaking, sila yung unang nakikinabang sa harvest. Di ba? The Bible said, pag nagtanim, may aanihin. Kaya yung mga farmer, magandang gayahin pagdating sa kanilang kasipag. Ang ibig lang sabihin, maging handa po tayo bilang mga lingkod ng Diyos, believers of the Lord. Tayo po ay importanteng hindi nakatingin sa puro comfort, convenience, blessing, na pagka tayo nakaranas na ng mga sufferings, persecution, ng problema, ng panghihina, ng discouragement, ng disappointment, hirap tayo. So we need, just like the farmer, to be ready, to be willing to suffer and sacrifice. Pero ang ganda ng sinabi ng Bible when it comes to farmers. Sabi ng ating passage, sila ang unang nakikinabang sa kanilang ani. So pag nagtanim ka, may aanihin ka. Are you with me? That's so possible pag nagtanim tayo. Farmer. So let's rise up, mga kapatid. Awit tayo na isang song for the Lord. For this wonderful topic na binigay ni Lord sa atin to encourage our faith, to strengthen our faith, for us not to be useless, worthless, idle, hindi kalugod-lugod sa harapan ng atin. But all the more, tayo ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. The Bible said, ang farmers ang nakikinabang sa kanyang ani. Siya yung unang nakikinabang. Alam nyo ba ang isang emphasis niyan? Doon sa ating number 2 na major point, teach others. Pag nag-aral ka ng salita ng Diyos o nag-share ka, ikaw ang unang nakikinabang. Ikaw ang unang mag-aani. Di ba? Sa atin, na mga nakapagturo na sa Bible study, nakapag-share sa isang tao, nakapag-preach dito sa unahan. Di ba? Nung mag-aral ka ng iyong ituturo. Di ba? Ikaw ang una na nanginain ng salita ng Diyos. Ikaw ang unang na-enlightened, na-empowered. Ikaw ang unang na-bless. Ikaw ang unang nanginain sa harvest ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Kaya napaka-importante salita ng Diyos. Napaka-importante ng pagtuturo, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manapa,
ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Parang ating ilaw, alab, ningas ay hindi po mamatay, mabalutan ng abo, kundi manatili po tayong acceptable at kagamit-gamit sa ating Panginoon. Let's sing this song for the Lord before we pray. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me Pray that to God more for us to be molded by God, to be transformed by God. It is God alone who could make us acceptable, pure in His sight. Let's give our lives to God, our God, Creator, Savior, Redeemer, and Deliverer. Come to God in worship, in submission. Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. For this moment, lumapit tayo sa ating Panginoon, confessing to Him our sins, seeking His forgiveness, giving up our lives in accordance to His will. Not our will, but for the Lord's will be done in our lives. Let's come to Him in prayer, in submission, in adoration, in worship, in thanksgiving, for choosing us, for saving us, for making us today recipients of His spiritual gifts, spiritual wealth and blessings in store even before the time began. Ikaw, kapatid, mahal ka ng Diyos. God is really working for you. In fact, may ginawa ng Diyos para sa iyo noon pa man. That more than 2,000 years ago, namatay na siya para sa iyo. Para bayaran ng iyong kasalanan. That if you will just believe in Him as your Lord and Savior, putting your trust in Him as your Savior and Lord, makakaranas ka ng katiyakan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Man din ng pag-aalaga, pagmamahal, kalinga, pag-asa, provisions, empowerment, revival na nagmumula sa Diyos. Because God is our Pater, ang ating dakilang maglililok. We are the clay, and God is the Pater. We cannot change ourselves.
We cannot change our hearts. We cannot transform our lives on our own. It is but God. It is but God who is able to finish what He has started in your life. We must trust Him, remain in Him, obey in Him. Kung nais mo, kapatid, pagpalain ka ng ating Panginoon, hindi lamang maligtas ang iyong kaluluwa, kundi ang buhay mo maging maalab, kagamit-gamit sa Panginoon. Pinagpala ng Diyos. Come to God, right there where you are, sa ating Panginoon. And I will pray for you. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa revelations nyo sa amin. Thank you for adding up once again sa mga rules mo na nais nyo pong malaman namin so we can play by the rules as an athlete, as a farmer, as a soldier na walang ibang pwedeng kilalanin na commander-in-chief, commanding officer, kundi kayo, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming kalooban, sa aming kaisipan, sa aming puso. O Diyos, biyayaan niyo po kami. Be gracious to us. Inangkin namin, Panginoon, ang pangako niyong ito sa amin, na sino man ang sa inyo po'y lumalapit, nagpapakumbaba, nagpapasakop, nananampalataya, nagtitiwala, umaasa, dumudulog, nananalangin, sumasamba, may banal na takot sa iyo. Sasamahan mo sila, gagabayan mo sila, iingatan mo sila, tutulungan mo sila, papagtatagumpayin mo sila. We claim that, our heavenly God, that in the name of Jesus, we claim blessing, honor, power, and strength to the glory of God. This is our prayer in Jesus' name. Hallelujah! Let's sing to the Lord. Captured by Our Father, your holy calling, the God who have chosen us, I know the God you're drawing who has a to very great yourself. plan in your life, in our life. Lead me, Oh God, Lord, our I refuge, pray. our fortress, our hope, our glory. Take me, Yes, Lord. mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. The potter's hand. Amen. Yes, Lord Jesus, you're our Father, our great provider, our great healer, redeemer, deliverer. Thank you, Lord. Glory to you. Palakpakan natin minsan pa ng malakas ang ating